Ano ang sigaw? Impeach Sara. Oh, ito po yung rally kanina, no? Nagaganap kanina. Dito po tayo ngayon dito sa balita ng Manila Bulletin, no? So, ito po yung rally kanina na sabi nila panawagan sa corruption. Corruption na nagaganap ngayon. Yun yung sabi nila nung mga nakaraang nagpo-post. Pero ngayon, ang ending, impeach Sara. Impeach Sara. Ayan, oh. Bakit? Ang tanong, sa mga nag-organize ito, sa mga taong nandyan, sa nangyayari ba ngayon? Si Sara ba ang may control? Sino ba dapat ang i-impeach? Mga ano talaga kayo, mga hina ng mga ano niyo. Di naman kayo halata, ha? Di naman kayo halata. Ha? Ano nga pinagsisigaw ninyo? Ano? So dito nga pa lang, makikita mo na kung sino nasa likod nitong mga ito. At makita nga natin, ayun, no? Ano ba yan? Magdalo. Di ba yung Magdalo, yun yung kay Trillanes? Mga ano ng mga sundalo yata yan eh. No? At ngayon, ayan, makita mo, Magdalo, Akbayan. Alam niyo ibig sabihin? Magdalo mo, ang kilala tong Magdalo sa mga sundalo to eh. Sa mga sundalo ngayon, nakipag-ano na sa mga makakaliwa. Anyari, dahil sa yung papel na pahaba na dati may mga bayani, ngayon mayroon ng mga hayop. Pinapalitan na ng hayop yung papel na mahaba na may kulay. Dahil ba doon kaya nagkaganyan itong mga tao na to? Yung pitsara. O sige, palagay natin, tingnan natin yung mga comments ng mga tao dito. Tingnan natin ang comments ng mga tao. Ano ba yan? Oo, tingnan mo. Oh, yan. Unahin natin ito isa, oh. How, ano yan? How daw. Ayan, oh. How pity they didn't see kung sino talaga ang dapat paalisin sa, yan, siguro pwesto at yung totoong nagpapahirap sa mga taong bayan. O, di ba? O, ito pa. Ayaw ng NPA kay Sara, muntik na sila maubos nung panahon ni Digong. O, kita nyo yan. Ito, comment po ito ng mga tao dito, ha. Sinabi mo yan para hinto NPA. Walang gulo, puro hindi NPA traitor kaya tinuring na terorista. Diba? Ayan o, madami po dito, no. So makita natin dito sa comment na ito. Ayan o, meron pa dito. Ano to? Isa na ako, ano yan? Nakilari kanina dyan. Umuwi kami ng check attendance lang. Dala paipit na pang, ano yan? Pang bigas-bigas lang. Mahirap ang buhay, mahal ang bigas. Pero ang totoo nito, Sara Duterte kaming magpamilya. O, yan o. Kita, binabasa lang natin yung mga comment dito, binabasa lang natin. Ito pa. Tama yung ginawa mo, sayang naman kamigay ng pera. Di naman yan taong bayan. Sayang, mahal, bugas, marami sila. Oh, yan. So ilan lang po yan dito, no? So dito natin makikita sa mga reaksyon ng mga tao. Kung ano talaga yung damdamin ng totoong mga tao, no? Kumpara dyan sa mga nagrarally para sa corruption kuno. Corruption? Embechara? Kawawa kayo, no? Dahil sa kagaya nyo, kayong mga nandyan, no? Nagpapagamit kayo, hindi nyo ginagamit ang mga utak nyo. Babagsak ang Pilipinas. Kaya good luck na lang, tandaan nyo. Kitang-kita nyo naman kung ano na nangyari sa paligid nyo. So, ayan, kanya-kanya na lang tayo. Kanya-kanya na lang tayong lusot sa buhay natin. Tignan natin kung ano nga mangyayari sa ating mga Pilipino kung hindi kayo nagbabago. Makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Oh, ayan. Nagkaunsihan na. Baka hindi pa nagkaunsihan, baka nagkadusihan.
Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Yan. So, pag titingnan papanoorin natin itong mga kababayan natin ito. Ito si nanay, babae ba ito? Nanay, sino ba? Matanda na sila, no? May edad na sila. At pumunta pa rin sila dyan dahil sa sinasabi na nga na 1,000. Kaya nga, kung makikita natin, yung mga nagrarally dyan, dahil yun sa pinapangako na, dahil sa pangako na may makukuha sila, kaya nagpunta yung mga yan. Tingnan mo kung makikita mo sila dyan, mga senior citizen na mga may edad na. Dahil ito kasi mga may edad na, hindi na kasi yan sila nakapagtrabaho. Wala na silang income, hindi kagaya sa mga kabataan pa may trabaho yan. Wala na, kaya pag sinasama, nakarinig sila, ito magbibigay ng pera. O talagang papunta talaga yan. Dahil yan na yung chance nila, magkakaroon sila ng pera. O ngayon, mukhang nagkadusihan pa. So, dyan mo makikita talaga kung gaano nakahirap ang Pilipinas ngayon. Dahil pinapatulan nila ng mga ganyan. Kahit pa paano na naman, kung kahit pamasahe may balik, wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Ito na yung sinasabi kong pagkakalikot ng mga pundo. Yan po yung mga paraan nila kung paano kinakalikot yung pundo natin dito sa mga bansang Pilipinas. So ito yung sinasabi ni PRRD. Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation. Mayroon siyang pabala dito sa mga nagkulikot na mga politiko dito sa pondo. Ito. Alam mo, if I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan, lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang ayaw ng sundalo, ihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera.